Isa pong magandang araw sa inyo mga kapatid. Medyo matagal hindi ako nakapag-record ng mensahe para sa inyo. Ngunit gusto ko naman bumalik dito po sa ating pag-aaral tungkol sa lumang tipan. Dadako na po tayo sa ikalimang libro ng lumang tipan na ang aklat ay ang aklat ng Deuteronomio. Ito po ang huling aklat ni Moises. So ang lumang tipan may tatlong bahagi. Ang Torah, ang mga propeta, tapos yung mga awit, mga ganon, tatlong bahagi na pinapanggitin ni Jesus. Ito ng huling libro ng batas, yung mga ng limang libro na isinulat ni Moises, ang ikalimang libro. Ano ibig sabihin ng Deuteronomio? Ang salitang Deutero ibig sabihin pangalawa, tapos ang nomio, galing sa nomos, ibig sabihin batas. Ibig sabihin pangalawang beses na inuulit ang batas. Bakit? Dahil sila ay nakapagtagal na ng 40 taon, umiikot sa ilang hanggat sa mamatay ang unang henerasyon sa hindi sila sumunod sa mga utos ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, kailangan mamatay lahat sila, tapos yung mga anak nila, sila yung papasok doon sa lupang pangako. Ngayon, namatay na ang unang henerasyon, ngayon naman lumaki na ang pangalawang henerasyon, ay mga anak nila ay malaki na. Kaya kailangan turuan muli sila ni Moises bago siya mamatay ng kahulugan ng batas, ng ibig sabihin ng Diyos para sa kanila. Ngayon, itong libro ay isinulat ni Moises parang kontrata. Ito po ay isang pamaraan ng pagsulat ng mga hari noon nang sila ay nagtalo sa isang bayan. Gumawa sila ng mga kontrata na itong mga bahagi ay nandoon na dapat sundin ng mga sinakop nila o nilupig nila. Kailangan nilang sundin ito. Ganon din po ang outline nito. Parang kontrata ito ng Diyos. Siyempre, hindi siya nagtalo sa kanila, ngunit sila pa rin ay alipin ng Diyos na sabi nila, sundin namin ang sinasabi ng Diyos sa amin. Kaya itong mga bahagi ng kontrata, napapansin pa rin natin dito sa aklat ng Deuteronomy. Kahit nasa 10 utos, napapansin din po natin. Ano yung mga bahagi dito? Ang unang bahagi ay ang panimula. So introduction, ano bahagi noon? Yung paliwanag na sino manunulat. Kung may titulo, di ba? Halimbawa sa Exodus, sa 10 utos, sabi doon, sinang sumulat? Ako si Yahweh. Ba? Diyos mismo ang siya nagbigay. Sa Deuteronomy naman, nagsisimula, ito ang mga salitang sinabi ni Moises sa buong Israel sa kabila ng Jordan bago silang pumasok sa lupang pangako. Kaya yung mga salitang ni Moises, inuulit niya. Ito ang panimula. Tapos, ang prologue sa English o kaya paliwanag ng kasaysayan. Ibig sabihin, ano pa ang relasyon ng dalawang panig dito? Ng hari at ng sinakop. Ng Diyos at ng Israel. Sa Exodus, sinasabi, ako si Yahweh na naglabas sa inyo sa lupain ng Egypto. Siya ang gumawa ng anong yung kasaysayan sa Israel na sila'y naging malaya. Sa Deuteronomy, naman chapter 1 verse 6 hanggang 3:39, ikinukwento ni Moises muli ang kasaysayan ng Israel mula na silang ay lumabas sa Egypto. Parang inuulit niya para sa bagong henerasyon kung ano ang nangyari sa kanila. Tapos, ang pangatlong bahagi naman yung stipulation sa English o kaya mga tuntunin sa Tagalog. Kung sabihin natin, ano mga tuntunin na mga sumusunod sa kontrata? Anong dapat gawin? Itong pinakakatawan ng kontrata. Kaya sa Exodus chapter 20, ang 10 utos mismo, yan ang pinakalaman. Tapos dito naman, Deuteronomy chapter 4 hanggang Deuteronomy chapter 26, ang 10 utos mismo. Tapos inuulit ang 10 utos. Tapos nagbibigay si Moises ng mga paliwanag kung paano dapat ito isabuhay o isagawa sa kanilang araw-araw. Ay ating pag-aralan nito pagkatapos. Tapos ang ika-apa na bahagi, ang document clause, ay ibig sabihin anong dapat gawin dito sa kontrata. Sa Exodus sinasabi dapat ituro ito.
Dito naman, sabi sa Deuteronomy chapter 27, isulat ito sa malaking bato upang tandaan nila. Sa Deuteronomy chapter 32, sinasabi, isa puso ang mga salitang ito. Isa puso ninyo ito. Tapos, ang ikalimang bahagi naman, yung mga patotoo, sino mga saksi sa kontratang ito. So, sa Exodus chapter 24, nagtayo sila ng tambanga o kaya ng altar na may 12 haligi. Dito naman, sabi ni Moises, langit at lupa mismo ang naging saksi laban sa kanila. Tapos, ang ika-6 na bahagi, ang mga pagpapala at mga sumpa, kung hindi nila sinusunod. Ibig sabihin, anong gagawin ng hari o kaya ng Diyos kung hindi nila sinusunod ang mga tuntunin na ito? Anong gagawin? Yung mga sumpa at mga pagpapala sa Levitico chapter 26 at dito sa Deuteronomy chapter 27, 28. Ang mga sumpa ay ipinahayag sa bundok ng Ebal, ang mga pagpapala naman sa bundok ng Gerizim. May dalawang bundok ang umakyat ang isang tao dito tapos nagbigay ng sumpa, ang isa naman dito nagbigay ng pagpapala. Sabi, piliin ninyo, ano dito ang gusto ninyo, di ba? Ang huling bahagi, ikapitong bahagi naman, ang pangako ng mga tao na may kasamang ding dugo. Na tinatakan ito ng dugo sa Exodus chapter 24 at Deuteronomy chapter 31, 32. So para bang ito ang outline ng Deuteronomy? May panimula, may prologue ng kasaysayan kung anong nangyari, tapos yung mga tuntunin na dapat sundin, tapos yung document clause, sinong nagpapatotoo, tapos yung mga pagpapala, mga sumpa, tapos ang pangako ng mga tao na sila ay susunod doon sa mga utos. Ganito po ang outline ng Deuteronomy. Napapansin din natin ito sa mismo 10 utos. Ngayon, ang pinakalaman naman ng aklat na ito ay yung mensahe ni Moses. So chapter 5 hanggang chapter 26 ay para bang isang mahabang mensahe ni Moses kung saan inuulit muna niya ang 10 utos tapos itinuturo niya sa kanila kung anong ibig sabihin ng bawat utos. Anong ibig sabihin ng pagsunod sa mga iba't ibang utos? Kaya may pagtuturo dito. Ano ang mga 10 utos? Ang unang utos ay, ako si Yahweh, wala nang ibang Diyos, di ba? Yan ang unang utos. Inuulit ito sa Exodus chapter 20, Deuteronomy chapter 5. Tapos ang pagtuturo tungkol dito. Sabi ni Moses sa chapter 6 hanggang chapter 11, dakilang utos. Mahalin mo ang Diyos, di ba? Tapos, wag sumuway. Kayo ang bansang hinirang. Maging masinuring kayo. Tapos, nagbibigay siya ng mga babala sa pag-uulit ng kasaysayan kung paano hindi sila sumunod sa Panginoon. Kaya sabi, mag-ingat kayo. Sumunod kayo sa Kanya sapagkat siya ay dakilang Diyos. Tapos, ang pangalawang utos naman, ang pagsamba, wag sumamba sa iba't ibang Diyos-Diyusan. Sa Exodus 20, Deuteronomy 5, tapos sa Deuteronomy 12, sinasabi na magtayo sila ng tamang lugar para sa pagsamba at nagbibigay ng mga pabala sa Diyos-Diyusan kung sila ay sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang ikatlong utos, ang paggalang sa pangalan ng Panginoon, ikalang ninyo ang kanyang pangalan. Kaya sa chapter 13 at 14, sinasabi naman kung ano dapat gawin sa isang maling propeta na nagtuturo ng kamalian. Ano dapat gawin? Tapos kung ano ang malinis at kung ano ang marumi. Ika-4 na utos, ang araw ng pamahinga, Sabbath day, sa Deuteronomy chapter 14 hanggang 16, sinasabi, itinuturo ni Moses, dapat kayo maglagay ng ikapo para sa kailangan ng gawain ng Panginoon. So may taon, tapos sinasabi niya ang taon ng pamamahinga. So hindi lamang ang minsan sa isang linggo, kundi ang bawat ika-7 taon, kailangan mamahinga ang mga tao. At dapat maging malaya. Sino man naging alipin sa ibang kapatid, dapat maging malaya siya ngayon.
Tapos nagbibigay siya ng mga utos tungkol sa mga piyesta. Piyesta ng Pasko, ng mga Sanlinggo, o Pentecostes, tapos yung Tolda. At ikalima namang utos ay ang paggalang sa magulang o kaya sa mga may kapangyarihan. Kaya sa Deuteronomy chapter 16 hanggang 18, pagkagawa ng katurungan, tapos ang paglalagay mga batas tungkol sa paglalagay ng isang hari. Ika-6 na bahagi ay ang huwag kang papatay. Sa Deuteronomy chapter 19 hanggang 22, ikinukwento o itinuturo ni Moises tungkol sa mga lungsod kanlungan kung ano dapat gawin ng isang tao na pumatay sa kapwa niyang tao na hindi sinadya. Dapat pumunta sa isang bayan na lungsod kanlungan. Tapos yung mga tuntunin tungkol sa pagsaksi, mga tuntunin tungkol sa pakikitigma at ano dapat gawin sa hindi malutas na krimen. Yan ang mga paksa niya tungkol dito sa utos na ito. Tapos ikapitong utos ang huwag mangangalunya. Sa chapter 22 hanggang 23 tungkol sa pagtatalik, mga iba't ibang utos. Tapos ang kalinisan sa kampo. Tapos ang ika-8 utos, huwag magnakaw. Kaya Deuteronomy chapter 23 hanggang 24, may iba't ibang batas. Tapos mayroon din batas tungkol sa paghihiwalay sa asawa at sa muling pag-aasawa. Tapos parang sa kanila pagnanakaw, kung ikaw humiwalay sa asawa. Tapos ika-9 na batas dito, wag magsinungaling. Deuteronomy chapter 25, ang paglapit sa hukuman. Tapos ang tungkulin sa kapatid mo. At ang ikahuling utos ay ang maging masayahan, be content sa meron, do not covet. May mga utos na dapat gawin, mga handog mula sa inani na dapat gawin. So ito po ang pinaka-mensahe ng aklat ng Deuteronomy. Ang 10 utos mismo na ipinapaliwanag ni Moses kung anong ibig sabihin nito, paano isa sa buhay ito para sa kanila, sa kultura nila noon ng mga Hudyo. Ngunit ang tanong sa atin bilang Kristiyano, ano talaga ang ibig sabihin dito? Ano matutunan natin dito sa pag-aaral ng batas o ng mga utos ng Diyos? May iba't iba pwede natin matutunan. Una sa lahat, maliwanag na dito, si Moses sinasabi na ito ay hindi kayang gawin ito ng isang tao na sumunod sa mga utos ng Diyos. Kaya pinabanggit na dito ang tunay na pagtutuli. Sapagkat sa kanila, at pinanggit ko ito sa inyo noon sa mga unang mensahe, ang pagtutuli sa laman ay para bang tanda na sila ay suma sa Diyos. Ngunit dito sabi niya, hindi kaya namin gawin o natin gawin ito. Sa Deuteronomy chapter 10, sabi, tuliin ninyo ang balat ng inyong puso at huwag ninyo pagmatikasin ang inyong ulo. Kaya sabi niya, ang kailangan tuliin hindi ang katawan mo, kundi ang puso mo. Yan ang kailangan. Pero akala nila sila ay maging matuwid sa harapan ng Diyos sa paggawa ng mga utos. Hindi yan ibig sabihin ng Diyos. Kaya ang tunay na pagtutuli, ipinapaliwanag naman ito ng Bagong Tipan, sabi niya, ang pagtutuli yaong sa puso, sa espiritu, at hindi sa titik. O sa Colossae chapter 2, sa kanya ay tinuli rin kayo ng pagtutuling hindi gawa ng kamay. So ito ay spiritual na pagtutupad. So ang tanong, ano talagang layunin ng batas para sa ating mga Kristiyano? May 3 layunin dito. Ang unang layunin at mahalagang bahagi dito ay upang ipakita, ituro sa atin na tayo ay makasalanan. Ito pa ay parang salamin, ikaw humarap at napapansin mo na ikaw marumi. Yan ang una talaga na ginagawa ng batas, na kailangan na tayo ay tubusin ng isang manunubos.
Kaya sa Galatia sinasabi, kiya't ang kautusan ay naging ating tagasupil o kaya tagapagturo hanggang sa dumating si Kristo. Hinihintay ang manunubos. Ngayon dumating na siya. Sa paggawa ng utos na ito, napapansin nila, hindi namin kaya ito. Hindi ito ibinigay upang tayo maging matuwid sa paggawa ng utos. Imposibleng gawin ito. Kundi upang ituro sa atin na tayo ay makasalanan, kailangan tayo ay maligtas. Ang pangalawang namang layunin ng batas ay para sa lipunan mismo, sa ating kultura, na kung paano dapat mamuhay ang isang lipunan. Kaya lipunan, halimbawa, wala tayong kapataran na pumatay sa isang tao, ngunit ang lipunan meron. Kung may silang gumawa ng masama, pwedeng sila patayin ng lipunan mismo. Kaya sabi na sa Roma 13, dapat tayo maging masunurin sa authority ng may kapangyarihan. Tapos, ang pangatlong bahagi naman ng batas para sa ating Kristiyano, nagbibigay ito sa atin ng direksyon kung paano pwedeng o dapat mamuhay. Hindi upang maligtas, ngunit upang ipakita natin sa Diyos na mahalin natin siya. Kaya sa Juan 14, talatang 15, sabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, ano dapat gawin? Tuparin ninyo ang aking mga utos. So, ibig sabihin na ang pag-iibig sa Diyos may kasamang paggawa ng mga utos niya. Hindi upang maligtas, kundi upang ipakita sa Kanya na mahalin natin siya. Gusto natin gawin yan. So, ang batas ay parang patnubay sa atin ng tamang buhay. Nagbibigay ng karunungan, nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay sa atin ng mga mabuting bagay. Kung sundin mo, maganda ang buhay mo. Kung hindi mo sinusunod, naroon pa rin ang mga sumpa. Meron pa rin mga consequences, di ba? Sa ating buhay. Kaya sa ating Kristiyano, nagbibigay ito sa ating mga karunungan ng dapat iwasan at ng dapat gawin. At ang huling na gusto kong ipakita sa inyo dito ay itong kwento ay parang halimbawa sa atin ng buhay Kristiyano. Na sila ngayon ay nasa harapan, naglakbay sila ng 40 taon na matahabang panahon, hindi pa rin pumasok sa lupang pangako. Ngayon, nandun na sila sa bayan ng Moab, katabi ng kaharap nila yung ilog ng Jordan, kailangan nilang tumawid upang pumasok sa lupang pangako. Ganon din tayo, parang Kristiyano. Nakikita na. Pati si Moises umakyat sa bundok, ipinakita sa kanya kung ano ang lupang pangako para ipinagbawal siya ng Diyos na pumasok mismo. Ganon din tayo mga Kristiyano. Malapit na tayo. Malapit na tayo na pumasok mismo sa langit. Malapit na tayo pumasok mismo sa mga pangako ng Diyos na sa Biblia. Kaya ngayon, kailangan pa rin tayo maging matuwid sa ating pagsunod sa Kanya. Ito po ang mga pwede nating natutunan dito po sa aklat ng Deuteronomy. Nawa kayo ay pinagpala nito sa ngalan ni Jesus. Amen.